gusto lang akong share sa inyo na awareness. Kasi kanina habang papunta kami dun sa check-up ng mga bata, may balita kaming narinig about online scamming. So, gusto lang namin i-share to. Pero hindi na namin babanggitin kung sino, ha. So, kukwento ko lang to just for awareness sa ating mga Pilipino na nandito sa Italia. Morning guys, Miyerkules ng umaga. Magtabas muna tayo ng mga ligaw na damo dito. Tinatabasan ko lang yung mga nakalaylay kasi may isang araw na hindi namin ito nadiligan sa sobrang busy namin. Hindi namin siya nadiligan. Kaya yan, may mga part na bumagsak. Natuyo siya eh. Dahil sa sobrang init dito. So, doon namin na-realize na kahit isang araw lang pala siyang hindi madiligan, matutuyo na siya. Pero, kung diniligan namin, ayan, umukoy ulit siya. Pero may mga naiwan na nakabagsak. Kaya, gupitin na natin para tumubo ulit siya. Amin na niyang mga tuyong dahon. Ano, mga natuyo. Yung mga natuyo, binubunot ko na. Okay. Namitig yung paa ko dun na. Ayan, so marami-rami rin tayong nakuwang tuyo na. At yung mga bumagsak, naputol na rin natin. So marami-rami tayong nakuha ngayon. Plano ko dito, ilipat na sa paso yung kalahati, ilipat na sa ibang paso. Kasi kahit bawasan mo naman yan, kusa siyang dumadami. Actually, parang 2 years ago, yung isang kaibigan namin nang hingi na sa amin, kinuha niya yung kalahati niyan kasi itinanim niya sa kanila. Pero ayan, tignan nyo, puno ulit yung paso niya, nagsisiksikan ulit sila. Kaya siguro yung bandang gitna, marami tayong nakuhang patay na dahon sa gitna eh. Kaya siguro namamatay na yung mga nasa loob or nasa gitna kasi siguro hindi na sila masyadong naarawan at masyado na silang nagsisiksikan dito. Kaya yun, plano ko kalahati nito ilipat na sa panibagong paso. Kasi itong kalamansi, bala ko bumili ng yung talagang malaking paso, yung malaki talaga para tumubo siya ng maganda. At itong paso na to, siguro yan na lang gagamitin ko na ito, dapat yung mga ito tinatanggal yan, oh. Yun. So yung kalahati nito, ililipat ko dito. Yung kalamansi, ilipat natin sa mas malaking paso. Yung para tumubo siya na para siyang maliit na puno, ganun. Para naman bumunga yung kalamansi natin. Tapon ko muna to. Maya na ulit. Okay guys, pagkwentuhan natin ulit yung scam na nakwento ko na sa inyo kahapon. Again, gusto kong i-discuss yung bagay na to for awareness sa ating mga Pilipino na nandito sa Italia. Alam ko, hindi ganun karami yung viewers na nanonood sa amin. Pero, malay natin, di ba? May makanood. At least, maging aware sila dito sa scammer na to. And, malay natin, di ba? May mga kakilala pala silang nangangailangan din ng produktong to. Maligaw sila dun sa website na yun. Pero bago yun, bago ko ipakita yung website na yun, bago ko i-share sa inyo at ipakita rin sa inyo kung ano yung legit website na
na ginamit nila para makapang-scam sila. Sandali lang. Nag-message. Oh boy. Nangyari. Oh, nasa trabaho ka pa? Ano oras out mo? Sorry guys. Tumawag yung best friend ko sa Canada. May nakwento, medyo napasarap pa kami. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Gusto kong gawin ito ng maingat. Para naman maprotektahan din natin yung mga hindi dapat maipakita, no, or hindi dapat masabi dito sa gagawin nating parang awareness vlog, no. Okay. So sa vlog na to, hangga't maaari iwasan natin na sa atin manggagaling yung pagbibintang doon sa gumawa. So dito ipapakita natin na siya mismo yung nagsabi or sa kanya mismo nanggaling yung word na scammer, 'di ba? Or scam. Siyempre, hindi pa rin natin babanggitin kung sino yung kakilala namin na yun. Of course, to protect their privacy, 'di ba? Okay. So, okay, bubuksan natin yung Chrome ko. Wait lang ha. Ayan, no? So, ginugil natin siya. Ito yung site na pinuntahan nung kakilala natin na ang pangalan ng website niya, ayan, nababasa nyo naman, cnmotori.com or .com. At nung nakita ko to, ang una ko napansin, yung website niya, yung web address niya, na cnmotori o cnmotori.com. Kasi alam nyo, doon sa mga taga rito sa Italy, siguro alam naman ninyo yon na ang usual legit website na nagmumula dito sa Italy, usually ang dulo niyan ay .it or .it. O kaya naman .com/Italy or /IT. Yun yung usual na mapapansin nyo kahit i-research yun. Punta kayo ng Foot Locker or yung mga local businesses dito na may website sila. Makikita nyo dyan, .it. So, yun agad ang una ko napansin dito. Kasi dito, nakalagay lang dito yung website nila tapos may slash na hindi naman IT or Italy yung nakalagay. Okay? Actually, kung papansinin nyo yung website naman na to, hindi mo naman talaga mapagkakamalang may something eh. 'Di ba? Baga, tingnan mo, normal naman yung website nila eh. 'Di ba? Pag tinignan mo dito, sa pinakaibaba nila, may contact number. Ayan yung contact number nila. May email. At may partita IVA. Ang partita IVA, yan yung TIN number or tax number kapag kinonvert natin sa Pilipinas. So, isa to sa nag-i-indicate na parang legit siya, 'di ba? Kasi naka-post yung partita IVA nila or yung TIN or tax number nila, 'di ba? At may address din naman, 'di ba? Ngayon, ang ginawa ko, sinearch ko siya. Address na nakalagay dun sa website na 'yon. Yan, so lumabas. So titignan mo kung papansin natin pareho, 'di ba? Pareho yung nasa mapa. 'Di ba? Ayan, no. 'Di ba? Ayan, pareho. Yan, Bari. Okay? Na pag zoom in natin siya, yan, ito yung address, which is tama yung address niya. Tama naman yung address, no? So, nung tinignan ko na siyang mabuti, ayan, no? Ang makikita nyo dito, may negosyo siyang nakalagay na ang pangalan ay wait lang. Autodemolizione Autorizzata Costantiello. So, clinic ko siya. Ayan yon. Ito yung lumabas. So, kung mapapansin ninyo, same address. 'Di ba? Same address, pero magkaiba ng pangalan ng parang company. Parang gano'n. So, pinuntahan ko ngayon, ang sunod kong ginawa, pinuntahan ko tong website. So, clinic ko siya. Ito ngayon,
yung lumabas. 'Di ba? Ngayon, ito yung lumalabas na legit website or yung tunay na website nung address na pinapaskil nitong CN Motori na to. Ayan, 'di ba? Via Giovanni Di Canio Abrescia 13 126 Bari. Pag tinignan natin dito, puntahan din natin yung contacti. Ang address din niya ay Via Giovanni Di Canio Abrescia 13 126 Bari. Hindi ba pareho? Ayan, pareho. Pero magkaiba sila ng pangalan ng company. Actually, ang isa pang napansin ko dito, ito, try kong lakihan. Dito sa logo nila, ang napansin ko dito, CN Motor, tapos di ba may maliit na nakasulat? Ewan ko kung nababasa nyo, sana nababasa nyo. Ang nakalagay dyan ay Auto Demolizione Costaniello. Samantala doon sa legit website, ang pangalan ng company ay Costantiello. So may letter T, Costantiello. Versus doon sa isang website na gumagamit din ng address na yon ay Costaniello lang yung nakalagay. So kayo na bahala, no? Ano ba sa palagay nyo yon? Bakit ganon? Okay? So same address. Pero magkaiba sila ng contact number. Lumalabas na parang ito yung pinaka-legit. Kasi pag tinignan mo sa Google Map, yun ang nakalagay sa address na yun. Hindi ang pangalan ng company na nakalagay dito sa Google Map is Auto Demolizione Autorizzata Costantiello. Hindi naman CN Motori ang nakalagay. 'Di ba? Na company dito sa mismong Google Map pag hinanap mo. At pag click mo nga siya sa address na yon, ito nga yung website na lumalabas. 'Di ba? Ngayon ito yung legit na contact number nila versus dun sa contact number na pinapaskel nila. So again, hindi sa atin manggagaling yung salita na nagsasabing scammer sila. Hindi sa atin. We're not going to accuse them that they are the scammers. But instead, we will show them their messages telling that or admitting from themselves na sila yung nagsasabing scammer sila. I-blurred ko na lang yung ibang part again just to protect the privacy of the victim. Okay? So, ito yung WhatsApp nila. Dito siya kinontak. Kung mapapansin nyo, same yung pangalan sa WhatsApp. So, dito, siya mismo yung nagsabi. Kung mapapansin nyo kasi dito sa ang daming miss call nung victim kasi tinatawagan nga, hindi nga sumasagot. Nung nag-text, ito ang sinabi niya. Mi spiace, purtroppo subito una frode. Yun ang sabi niya. So, ang ibig sabihin lang nun, I'm sorry, but unfortunately, sabi niya ganun, you've been scammed. So, again, hindi sa akin ang galing yun doon sa nag-message. May tamo dyan, chiamata vocale, ibig sabihin nun, senza risposta nakalagay, ibig sabihin, missed call or walang sagot, hindi sumagot yung tinatawagan niya. So, dito, sinabi pa nung kakilala namin, scusi non ho capito, sabi niya gano'n. Sabi nung kakilala namin, sorry, parang hindi ko maintindihan kasi nga naguguluhan siya doon sa sinabi. Naguguluhan siya na, ano sabi mo? Parang gano'n sa atin sa Tagalog. Sabi mo, teka lang, hindi kita maintindihan. Parang gano'n lang yung dating sa atin. Ang ibig sabihin nung, scusi non ho capito, sabi niya gano'n. I'm sorry but I don't understand, sabi niya gano'n. Hanggang sa tinawagan siya ng 2 beses ulit, nakikita nyo dyan, pero senza risposta pa rin o hindi pa rin sumasagot. Hanggang sa nag-message ulit na ang sabi, è stato truffato. Parang sinasabi niya dito na it was a scam or you've been scammed. Parang ganun ang pagkakasabi niya. Ito na yung sinasabi ko sa inyong, di ba nakwento ko kahapon, na sinabihan pa siya na meron pang mas malala sa'yo. Sabi niya ganun. So, ayan, ang sabi niya, c'è gente che va peggio, sabi niya ganun. Meron pang tao na mas malala kesa sa'yo. Itong part na to, baka i-blur ko na lang to.
Hindi ko na siguro ipapakita sa inyo. Pero dito, sa parang resibo na to, pinapakita niya na meron pa silang isang kliyente na ang binayaran naman sa kanila ay 5,000 euro. Okay, so hanggang sa nagtanong, so syempre naguguluhan pa rin yung kakilala namin, hindi niya maintindihan kung ano nangyayari. Tinanong niya, sino ka? Scusi, malay kiye. Ang ibig sabihin nito, excuse me, pero sino ka? Or who are you? Sabing ganun. At ang sagot nga ay il truffatore. Again, sa kanila nanggaling na scammer daw sila. Pag translate nyo yan sa Google, ang sasabihin niya yan, the scammer. Ibig sabihin yan. Sino ka? The scammer. So, ang sabi nung kakilala namin, ora vado a fare la denuncia. Sabi. Parang sabi niya, ngayon i-denuncia na kita or irereklamo na kita. Alam niyo kung ano pa sagot? Presto anche. Bilisan mo. Sabing ganun. Prima che vanno in vacanza. Bago pa sila magbakasyon. So, parang ang nire-refer niya lang dito na bilisan mo bago pa sila magbakasyon. Sila meaning, yung mga pulis siguro, yung pinatutungkalan niya dito. Again, hindi biro yung perang na-scam dito. And para lang i-prove sa inyo na ito yon natin yan. So, dito, ganun din, WhatsApp, click natin. Open WhatsApp. Ayan. Click natin yung details nila. So, ayun. Ayun yung lumalabas. Again, ito yung nakapaskil niyang number. Ayan, di ba? Ayan, Yan yun. Clinic lang natin tong WhatsApp logo na yun. At yan yung lumabas. At compare natin dun sa picture kanina. So, ayan siya. Same. 'Di ba? Same. So, again, hindi sa atin nanggaling yung salitang scammer daw sila. Ayan, no? So, ginugil natin siya. Ito yung site na pinuntahan nung kakilala natin na sila bagkus sa kanila mismo nanggaling. Ayan, ulitin natin. Tinanong nung victim kung sino siya at ang sinagot niya, siya daw yung scammer, il truffatore. Papakita ko lang ulit sa inyo kung ano yung nandoon sa Google Map. Hindi ko pinopromote to guys, Hindi ko sinasabing bumili kayo dito, baka mamaya ma-misinterpret nyo ako na pinopromote. No, wala akong pinopromote dito, wala akong sinasabing diyan kayo bumili. Ang sinasabi ko lang, according dun sa Google Map, pag sinearch mo yung address na binibigay ng website na to, ang lumalabas ay Autodemolizioni Autorizzata Costantielo, na pag clinic ninyo ay ito yung lumalabas. Seems like ito yung mas legit dahil ito yung nandoon sa Google Map at hindi ito yung nasa Google Map. Lumalabas dito na ginamit lang nila tong address na to, na ang talagang naka-address ay itong Costantielo Autodemolizioni Autorizzata. At according sa number na to, nung kinontak siya, nung victim, ay siya mismo ang nagsabi na siya daw ay il truffatore. Siya daw ang scammer. So, ayun guys. Again, ginagawa lang namin itong video na to for awareness. Lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Para hindi na tayo mabiktima pa ng mga ganitong klaseng mga pandaraya online. Kaya, sana mas lalo tayong mag-ingat at maging mapanuri or observant sa mga site na binibisita natin, lalo na kung may balak tayong mag-purchase ng isang klase ng produkto. Matatalino na rin ang mga scammer ngayon online kasi nag-effort na silang gumawa ng website, 'di ba? Nag-effort na silang maglagay ng kung ano-ano dun sa page nila para palabasin or pagmukain na legit yung mga website na binibisita natin online. Alam ko rin na hindi tayong lahat ay computer literate, pero I guess
lahat tayo ay marunong gumamit ng Google. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero minsan ah, sa Google pa lang kaya na nating malaman kung ang isang website na binibisita natin ay legit na website. Konting click, konting research, sa tulong ng Google ay malalaman na natin. Sa mga kababayan din natin sa Pilipinas, mag-ingat din tayo kasi alam ko parang yung GCash na yan, dami ko nababalitaan na scam din dyan sa GCash na yan. May mga kakilala pa ako, personal na kakilala, na nabudol or na-scam or kung ano man tawag dyan, nadali sila sa mga GCash account nila. Kaya naging maingat din tayo. Kaya ako personally, alam nyo, medyo skeptical talaga ako pagdating sa pagbili online. Lalo na kapag yung website na yon ay hindi familiar sa akin. Minsan, sinasabi ko talaga yun sa asawa ko na, babe, double check muna natin yung website na yan. Katulad nung minsan nag-purchase ako ng leather shoes. May binisita akong website dito sa Italy. And nung una, skeptical ako kasi nga hindi siya familiar sa akin and masyadong simple yung website niya. Sobrang simple lang, parang napaka-plain. Pero it turned out na legit naman siya at dumating yung order ko. And a little reminders no sa mga kababayan namin dito sa Italy. Bago tayo mag-purchase, tingnan natin, unang-una nating tignan yung address or yung web address. Tulad nga ng sinasabi ko kanina, mas malaki ang probability legit yung isang website kung nagtatapos ang domain nila sa .it or .com/it or /Italy. So, isa yan. Isa pa, obserbahan natin yung homepage. Hindi lang yung homepage, yung bawat pages ng website na yon. Kung if there's something off na parang nagdududa na kayo na parang hindi legit yung website na yon, wag na nating i-pursue na mag-purchase doon sa website na yon or mag-input ng mga details natin doon sa website na yon. Isa pa, tingnan natin yung kung contactable ba yung mga contact details na nilalagay nila doon. Landline number, cellphone number, email, or kung may chat sila, whatever, siguraduhin nating nakokontak yun at contactable. At isa pang paraan is tingnan natin yung mga reviews online kung available, kung yung website ba na binibisita natin or pinupuntahan natin ay legit or trusted na website. So, I'm hoping na sana ma-solve yung naging problema na to nung kakilala namin. Fully makatulong yung or matrace no yung IBAN, yung owner or whatever, kung sa anumang paraan ay matrace or mahabol pa sana nila. Alam ko magiging mahirap yun, pero sana mahabol pa nila. Ayun, double check lang tayo no, mga kababayan namin na nandito sa Italy. And thank you, hanggang sa susunod. Sana patuloy nyo pa kaming subaybayan dito lang sa Abad's Life.